kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay, paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Kandehadas! Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkikwentuhan natin yung pagkukumpara ng drug war. Yung drug war ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Pangulong Duterte. So dito pinagmamalaki kasi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw nasawi or mababa raw siguro yung naging casualty ng kanyang bloodless war on drugs against dun sa war on drugs si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong dyan, ano ba yung mas gusto o nararamdaman ba ng mga ordinaryong Pilipino yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bumaba na raw yung crime rate dahil daw sa bloodless war on drugs niya. So panoorin po natin itong balitan to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Nagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ang bloodless drug war daw ng pamahalaan. Tingin ng isang political expert, tila patama ito sa nakaraang administrasyon. Nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Pinalakpakan din si Pangulong Bongbong Marcos nang ibida niya sa kanyang ikatlong State of the Nation address ang anyay bloodless drug war ng kanyang administrasyon. Nabawasan na raw ang mga barangay na apektado ng iligal na droga. Ayon sa isang political expert, malinaw na patama ito sa nakaraang administrasyon. It is a hit on the previous administration's program. So what the president is trying to show here, I believe, is that the drug war can be continued, it can be sustained, and it could even create or register a considerable... Alam nyo dito, hati talaga rito yung opinion ng taong bayan. Ngayon, siyempre, kung ang i-interview mo rito ng isang political analyst is nakaside dun sa, sabihin natin na against dun sa war on drugs si Pangulong Duterte, siyempre ito ang sasabihin na maganda yung naging approach ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa meron siyang sinasabi bumaba nga daw yung crime rates. Pero siyempre kung ang i-interviewin mo naman dito ay sabihin natin gusto yung war on drugs ni Pangulong Duterte, siyempre maganda. Ngayon, siyempre pinakamagandang tanungin diyan is random ba ng taong bayan yung ramdam ba ng taong bayan kung kaninong war on drugs yung mas effective. Kasi syempre marami nagsasabi na sa panahon ngayon, di ba nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga addict takot lumabas dahil alam nila may kalalagyan sila na pwede silang mawala ng biglaan. So siyempre, yung taong bayan nakakapaglakad na ng gabi ng sabihin natin ng hindi natatakot dahil alam nila walang addict na pakalat-kalat dyan sa lansangan. So ngayon, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, marami nagsasabi na nagbalikan na yung mga drug addict, yung mga lawless element, yung mga sabihin natin na mga hindi takot sa batas na gumawa ng hindi maganda. So, yung takot ngayon ng mga kababayan natin, bumalik. Kasi ramdam nila hindi na sila safe tuwing sila ay lalabas ng gabi. Dahil alam nila na may sumusunod sa kanila, may nakatingin. At the same time, yung police visibility nabawasan pa. Na hindi natin maintindihan kung bakit parang
hindi natin nakikita ngayon yung mga kapulisan dahil siguro sa anumang rason bakit wala sila sa lansangan, hindi natin alam. Sila lang naman nakakaalam nun. So, ang pinaka-bottom line lang naman dyan, ang dapat tanongin is yung taong bayan kung kayo mo yung mas effective. Kasi kung ang tatanungin mo lang dyan, mga political expert, mga part ng mga politiko, mga sabihin natin, mga nasa gobyerno, at lalo-lalo kung mga sip-sip pa sa gobyerno, siyempre sasabihin is effective yung bloodless war on drugs ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag tinanong mo naman yung talagang sabi natin gusto yung ginawa ni Pangulong Duterte, siyempre doon sila masasay. Pero siyempre, di ba, ang sinasabi nga nila rito, yung mga kapulisan natin ngayon, kaya takot silang ipatupad talaga yung kung ano yung dapat. Or talagang, kumbaga sabi natin, kung kinakailangan gumamit ng ekstrang puwersa, natatakot sila kasi nga alam nila wala silang suporta galing sa gobyerno. So, mas gusto na nila na pabayaan na lang na sila yung mapahamak kaysa naman makulong sila. Dahil alam nila na hindi sila susuportahan ng gobyerno natin. So, yun yung nakakalungkot na parang tinanggalan mo naman yung pulis ng barel. So, parang sinabi mo, parang bumabalik na rin sa panahon ni Pinoy na ang pulis mas gusto pa nilang hawak batuta kaysa sa baril. So, kumbaga mas gusto nila yung pakiusapan na lang kaysa yung ipatupad talaga o gamitan ng ngipin yung batas. So, ang pinaka dapat tanongin talaga rito is yung taong bayan kung kanino ba talaga yung administrasyon yung mas effective yung war on drugs. Level of success without necessarily resulting into bloodshed. Tinalakay din ng Pangulo sa kanyang ikatlong SONA ang mga reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng digitalization. We are working towards the day when all students will be equipped with computers, smart TVs, essential programs, digital books. Once again, access to reliable power and the internet. Nangako rin siya ng mga programang makatutulong mapataas ang kalidad ng mga guro. Wala nang public school teacher ang magre-retire na teacher 1 lamang. Kung talagang ninanais nating maging matagumpay ang hinahangad nating pagbangon sa larangan ng edukasyon, sila, ang ating mga guro, ang dapat nating itaguyod at patatagin. Yun, maganda sana. Maganda yung sinabi ni Pangulong Marcos na walang magre-retirong teacher na nasa teacher 1 pa rin. Kasi hindi nga rin natin maintindihan bakit kailangan, kumbaga, ba't ganun kabagal yung promotion ng mga teacher na alam nyo, pariter na. So, ibig sabihin, nag-serve na siya ng ganung kahabang panahon para maging teacher. Tapos, hahayaan na lang ng gobyerno natin na mag-retire as teacher 1. So, walang pinagkaiba to na parang pumasok ang janitor, mag-resign kang janitor. Diba? Hindi naman sa nilalait o dinadaw natin yung position. Ang ibig lang natin sabihin, once na sana pumasok ka as janitor, sana mag-retire ka na umangat naman yung posisyon. Diba? Hindi yung, kumbaga, parang sinasabi nila na pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. So, wag na sanang ganun, tumata sa ganung punto na dapat may angat kasi ang teacher, isa sa pinaka-importanting haligi ng gobyerno natin. Kasi kung walang mga teacher, wala tayong mga politikong nakaupo dyan sa gobyerno natin na magpapatakbo. Diba? So, napakahalaga ng mga teacher. So, maganda yung rito ni Pangulong Bongbong Marcos na sana ganun nga mangyari na once na sana mag-retire ang isang teacher, sana man lang umangat yung kanyang posisyon o kanyang rango para at least, di ba, meron man lang siya meron siyang masabing achievement na ipagmamalaki sa kanyang sabihin natin kanyang mga apu-apuhan, sa kanyang anak, sa mga kaibigan, na at least, di ba, hindi siya nawala sa pagti-teacher na nasa ganun level. So, umangat yung kanyang career. So, yun lang po maganda dyan. Ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nang marinig na kasama ang mga guro sa mga pangako ni PBBM. Marami talagang mga teacher ang hindi napopromote. Kaya maganda yung maaprubahan itong career progression na pinag-uusapan namin dito sa Kongreso para yung mga teachers natin ay hindi na lang manatili talagang nasa basic position, yung teacher 1. Pero si Kabataan Party List Representative Raul Manuel,
hindi sang-ayon sa digitalization sa pag-aaral. Okay, dahil kulang classroom, sige, mag-online class na lang. Kailangan pa rin talaga mag-focus dun sa maayos na mga learning spaces sa ating schools. Sa unang flag raising ceremony kanina bilang bagong kalihim ng Department of Education, nakiusap si Secretary Sani Angara sa kanyang mga kasamahan sa kagawaran na tulungan siyang isakatuparan ang marching order ng Pangulo na itaas ang kalidad ng edukasyon at kapakanan ng mga guro. Nangungulelat po ang ating bansa at well, quite frankly, it's become an embarrassment for us. It's become a national embarrassment. So, wala akong sinisisi dito. Sinasabi ko lang na kung gusto nating resolbahin ito, kailangan magsama-sama tayo and we must put our best thoughts, our best intentions, and our best actions together to achieve the best results. Nagbabalita mula sa frontline. Ako, nakikita kong problema kasi sa paglalagay sa gabinete. Alam niyo kung ano, naglalagay tayo ng politiko. Diba? Ibis na dapat ilagay natin dyan is yung, kumbaga, gayahin natin yung form of government natin na merong next in line, merong hierarchy. Kasi sila yung mas nakakaalam kung ano yung nangyayari. Unlike kung maglalagay ka ng politiko dyan na mostly ang gagawin dyan is magpapogi, talagang walang mangyayari sa kanyang performance, parang puro salita lang. At the same time, ang pinakamalaking problema lang talaga ng education system natin dito sa Pilipinas is yung kakulangan ng classroom, kakulangan ng eskwelahan, at kakulangan ng teacher. Kasi kung maganda yung tatlong yan, susunod na dyan yung quality. Kaya lang naman pumapangit yung quality ng pagtuturo ng isang teacher dahil sa overloaded talaga yung kanyang klase. Pero mo is 1:60. So, napakahirap magturo ng ganong karami. At the same time, kulang pa sa classroom na yung iba kung saan lang pumipesto. So, mas maganda dun mag-focus yung gobyerno natin na magtayo ng mas maraming eskwelahan. At the same time, lagyan din ng eskwelahan yung ibang lugar na malalayo sa mga, sabihin natin, na hirap puntahan ng mga estudyante para makapag-aral. Kasi kung mabibigyan ng pansin yun ng gobyerno, mas gagaan kasi yung workload ng mga teacher. So, secondary na yung paglalagay, yung quality, susunod doon dahil siyempre, kumbaga nakakapag na sila kaya na nilang itayo yung sarili nila na mapaganda yung kailang education system. So, sana yun lang po, sana mapagtunan talaga ng pansin ng gobyerno natin yung pagdadagdag ng mga eskwelahan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.